Hello YouTube, Boss Moki here para sa Encuentro Creepy TV. So ito, maiba naman tayo. Tingnan naman natin itong video ni Kaalaman, si Idol Kaalaman. So meron siyang title dito na Mga UFO, sunod-sunod na pinabagsak ang USA featuring Project Bluebeam Conspiracy. Oh. Hindi ko alam to. Pero tingnan natin kung ano yung na-research ni Idol Kaalaman dito. So, subscribe kayo sa kanya, Kaalaman. Tingnan natin. Isang bagay na namataan sa Himpapawid, Kamakalawa. UFOs, unidentified flying Nako, objects. UFO. Yes, you heard it right. Yes, I'm sober. No, this is not the plot of a Hollywood film. Yes, aliens have entered the frame. It's only one thing. Bakit magkamukha sila? Sino mo? Joke lang. Imagine the possibilities. But back to the news. Last week, we told you about the US shooting down a Chinese balloon. Hindi ko na kailangan pang i-elaborate na sa pagpasok ng taong 2023 ay hindi kumakalat na sakit, kundi kumakalat samut-saring UFO sightings mula sa iba't ibang bansa ang patuloy. Araw-araw na namamataan, kaliwat kanan. Ano ang katotohanan? Mga dapat malaman ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman. Hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. UFO, Unidentified Flying Objects. Bago tayo mag-dive sa rabbit hole na ito ay pag sinabing UFO ay hindi otomatikong alien na ito na bumisita sa Earth. Ang ibig sabihin lamang nito ay there is something, someone sa kalangitan na hindi natin alam ang pagkakakilanlan. Alam na siguro ng iba sa Maraming ano no? Bata pa ako. Marami ng mga claim na alien sightings. Pero hindi ko alam kung itinatago ng ng mga ng gobyerno yan. Pero kung itago man nila yan, may dahilan naman sila diyan. Kasi it's a matter of national security yan. So magkakaroon kasi ng panic. So maraming nagki-claim na may mga videos pa nga yan. Pero hindi naman hindi mapatunayan, hindi rin naman dinideny nila. So hanggang ngayon, debate yan. Hanggang ngayon pala isipan. May naniniwala, merong hindi. Tingnan natin 'to. inyo na kinakailangan ng samut-saring permit halimbawa sa Pilipinas upang makapasok sa Philippine Area of Responsibility o Meron pa nga silang alam ko sa Amerika yun, parang Area 51 yata. Hindi ko alam kung totoo nga yun Kasi parang napanood ko sa documentary. Hindi ko na matandaan kung saan ko napanood Basta yun may mga documentary yun na parang dun nila itinatago yung mga alien. Hindi ko alam kung totoo yun. Area 51 kung tawagin. Tama ba? Area 51? Anyway, tingnan natin 'to. para makalipad sa itaas ng kung anumang bansa sa loob din ng mga eroplano, lalo na kung talagang moderno ito ay napakaraming sensor, mga radio wave sensor, mga boton upang matulungan yung piloto na makipag-communicate sa kung anuman yung nakita nila sa himpapawid. Pero ang problema dito, buddy, ay hindi yung mga UFO nagre-respond sa radiocom ng kahit na sinong piloto. Kaya naman, yung iba ay nililitratuhan. Pinipitikan nila yung mga bagay na ito gamit ang kanilang smartphone. Siguro kaya hindi makapag-communicate kasi iba naman yata yung language nila. So, ewan ko kung may technology ang alien na para maintindihan tayo ng mga 'yan. Kung totoo 'yan Kung totoo mga alien, I don't think na maintindihan tayo ng mga 'yan. Unless meron silang communicator na parang translator. Kung gano'n sila ka-high-tech. Siguro kaya hindi sumasagot. Kung totoo yung claim nila, tingnan natin.
UFO sighting over multiple cities. I don't know what the hell it is. An extraterrestrial event that changed the course of history. And an alien abduction witnessed by no less than 6 people. At alam niyo pa buddy, kung ano pa talaga ang nakapagtataka sa mga pangyayaring ito, na yung mga UFO na kasabay ng mga piloto ay may mga kakaibang hugis o paraan ng paglipad o yung kung tawagin natin ay propulsion system. Kung tayong mga tao ay alam na ganito ang itsura ng mga airplane, ay yung kanilang nakikita ay hugis mga hexagon, mga hugis flying saucer, at marami pang iba. This one had a fancier description. It was called an unmanned octagonal structure. Heto ngayon ang siste na bagamat hindi man ito mainstream na naibabalita dito sa Pilipinas ay ano nga ba ang nangyayari sa iba't ibang bansa at tila paborito nilang puntahan yung US o Canada. Well, nagsimula ang lahat ng ito sa I'm sure na you know already, pero nagsimula ang lahat. Kadalasan sa mga claim nasa US. Nasa bandang US lang. Hindi ko alam pero yun ba'y dahil doon sa Area 51 na nade-detect nila yung mga kasama nila nandun? Hindi ko alam. Siguro. Wala naman ako alam sa mga alien. Hindi ko rin nga alam kung totoo yung Area 51. O nag-i-exist nga talaga yun. Lahat ng ito sa quote-unquote spy weather balloon di umano, ika ng Amerika, na gawa ng China. Pinabagsak nila ito at mula nga noon ay iba't ibang uri, hugis at description na ng mga UFO ang kaliwat ka ng sumunod. Ngayon, sa bansang US ay nagkakaroon naman ng parang press release ang mga namamahala ng gobyerno. Pero panaka-naka lamang yung mga impormasyon na binibigay sa publiko. Ang alam ko nangangasiwa niyan is CIA ba o tsaka NASA? Alam ko yun CIA. O hindi ko alam kung yun talaga. Pero alam ko sigurado ko dyan sa NASA. Kasi sila yung nagde-detect niyan Sila yung nakaka-detect niyan Kung totoo yan At wala pa silang solidong sagot sa kung bakit napakarami sunod-sunod ang mga UFO na bumibisita sa kanila. Pero one thing is for sure na hindi nila isinasantabi na ang mga itong mga UFO na lumilipad sa kalangitan ay posible nga talagang mga alien. Yup buddy, you heard it right, maaaring ang ilan dito ay hamak na balon lamang at ang iba naman ay tunay na mga alien. The point is, we don't really know. Heto, ang ilang mga clips, mga video mula sa mga report sa United States. Our effort will include the thorough examination of adversarial platforms and potential breakthrough technologies, U.S. government or commercial platforms, allied or partner systems, and other natural phenomena. Scientists, military leaders, even some politicians are joining the Hirap crowd naman of kasi true English believers. Wala bang The US translator? Navy task force called in. Ngayon, we already established the idea na hindi natin ito alam. It could be a surveillance drone, it could be a weather balloon, Pwede. or indeed, mga alien talaga. Pero sa parteng ito ng ating video ay magbibigay ako ng ilang conspiracy theories sa kung bakit talamak ang mga sightings ng UFO ngayong 2023. Unang teorya buddy na ang lahat ng ito ay cover up lamang yung mga nakikita nating mga UFO. You see, sa United States buddy ay may nangyaring train derailment kamakailan lang kasabay ng paglaganap ng mga UFO na lumilipad sa kalangitan. Now to the crisis of confidence in East Palestine, Ohio after that train derailment and toxic spill nearly 2 weeks. Pwede. Ganyan naman talaga kasi ang style ng minsan mga sa gobyerno, sa iba-ibang gobyerno, sa iba-ibang bansa.
Ano yan eh, kumbaga diversionary tactics yan eh. Oo. Halimbawa, may nangyaring hindi dapat mapag-usapan dahil nakasalalay yung national security ng isang bansa. Maaaring or hindi ko sinasabing pero merong sasadyain na para mabaling yung attention doon at hindi na doon sa hindi dapat pag-usapan. May mga gano'n naman talaga eh. Diversionary tactics. Ago. The image is still causing concern, though officials say the air is now clear. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng train derailment ay nawala sa linya yung mga bagon ng tren at nagkarambola. Ngayon, ang rason kung bakit Pinakabano pagdating sa aerial defense. Wala naman kasi tayong Sir RBS eh. Wala naman tayong masyadong aerial defense. Wala. Air defense system. Hindi ko alam ngayon kung meron na. Pero dati talaga wala tayong air defense system eh. Yun yung hindi ko alam kung meron tayo ngayon na yung mamomonitor mo yung may pumasok na sa airspace natin. Yung mamomonitor ng Air Force. Hindi ko alam kung meron na sila ngayon. Pero dati yata wala eh. Or meron tayo dati. Siguro low class, parang ganun. Mahina dumitek. Hindi ko alam. Kasi yung ibang bansa talaga high-tech pagdating sa sa teritoryo nila. So yung air defense system nila, malulupit. Hindi ka makakalagpas doon. May maligaw na isang jet doon. Bombahin ka kagad nung bansa na yun. Hindi naman kagad bobombahin. Susundan ka ng isang Air Force. Paalisin ka doon sa airspace nila. Pag hindi ka nag-comply, patay ka. Habulin ka ng missile ng Air Force. marami ang nagsasabing cover up lamang itong mga UFO news na ito ay limitado. Sobrang konti lang yung naging press coverage ng pangyayaring ito sa United States. Yung banggaan ng mga bagon ng tren. Why isn't the news media Parang covering this? parang You go ano to yun eh. CNN.com. Parang pwedeng cover up lang talaga yan. Ang tanong ba, marami bang namatay dito? Doon sa banggaan ng tren na ito? Or walang tao? Kasi kung may tao dyan, mahirap yun, sacrifice. Baka naman nagkataon lang talaga na na-derail yung tren dahil nung time na pinag-uusapan yung alien, na-derail yung tren. Baka nagkataon lang talaga. Pero pwede rin naman na diversionary tactics yan. MSNBC.com, Fox.com, ABC.com. You're not going to see this story, would you? Isa pa, itong mga tren kasi ay naglalaman ng samot-saring kemikal na lubhang mapanganib sa mga tao. Heto buddy, ang visual representation ng pangyayari. Samot-saring chemical ito. And in a sense, ay masasabi mo nga talagang may nangyaring chemical spill doon sa Ohio, United States. Massive train derailment in Palestine, Ohio that blindly Malamang. Kasi puro chemical ito eh. Malamang nga diversionary ito. town with a toxic brew of spilled chemicals and gases. Residents are suffering Ang galing ailments ranging from respiratory Nailis nila distress, issue, no? sore throats, burning eyes, and For me naman kasi, unknown naintindihan ko naman yung yung gobyerno nila eh. Kasi ayaw siguro malalaman din naman ng mga tao yun, pero ayaw nila nung mabigla. Kasi magkakaroon nga ng panic yan eh. Siguro inuunti-unti nila. Pero napakatagal na, no? long-term consequences. Ang pinaka-latest dito sa balitang ito, buddy, ay in-evacuate na yung mga tao doon. And up to this very day, ay nililinis pa rin nila yung nangyaring karambola ng Chemical, tren. And while dealing with this, buddy, ay pinufront nila di umano yung mga UFO
upang matabunan yung pangyayaring derailment na ito sa Ohio, sa United States. So itong naging ang naging pantabon pala, diversion, yung mga alien kuno. So yun na naging pang-divert. Hindi ito. Ito pala ang tinatakpan nila. Okay, tingnan natin. Pangalawang conspiracy theory sa kung bakit marami ang UFO na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Ito ay ang kung tawagin natin ay Project Bluebeam. Papasadahan natin ng mabilis ang conspiracy ito upang lahat tayo ay maliwanagan. 1994 noon nang ang teoryang ito ay magmaterialize. Wala pang modern cell So ano lang ito? Conspiracy theory lang ito. Wala pang confirmation ito. phone, walang internet, at wala ring social media. Wala. Sinimulan ito ng taong may pangalang Serge Monast, isang batikang journalist na tubo Canada. Iga niya sa kanyang conspiracy ay may 4 steps, step by step na gagawin ang NASA upang maisagawa ang Project Bluebeam na ito. Hindi nila ito Ito yata bibiglain. yung It could take kung di ako nagkakamali, ito yung dito yata yung New World Order. Yung magkakaroon ng mga chips. Hindi ko alam ito ba yon? Kasama ba dito to yun? New World Order. Tingnan natin. take a decades para matapos. Ito ay para ma-normalize sa mga tao yung ideya na gusto nilang mangyari at hindi mabigla tayong lahat. Naghahanap ng super saiyan yung mga Baka naman sila yun? Sila Nappa, sila Vegeta, or sila Frieza. Baka hinahanap kung sino pinakamalakas dito sa atin. So, mga pwedeng lumaban sa kanila. Dragon Ball. Simulan natin buddy sa unang bahagi. Step 1 out of 4. Una ay ino-normalize di umano nila yung mga alien invasion movie tungkol sa mga alien. Ika niya ay nasimulan na ito ng mga pelikula tulad ng Star Wars, Star Trek, Space Odyssey, E.T. at Independence Day noon pang 1990s. Pangalawang step, heto buddy ay talagang kakaiba. Di umano, sa lalo pang pag-advance ng teknolohiya ay yung mga satellite mula sa iba't ibang panig ng mundo na nasa itaas natin ay magkakaroon ng kakayahang maging parang malaking projector, 3D projector body. Ito ay para ipakita ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Tama buddy, i-stage nila yung kung tawagin natin ay second coming. Iba't ibang Panginoon ito buddy, mula sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas siguro Dami buddy ay pang- malamang si Jesus Christ ang ipapakita at sa iba naman ay maaaring si Shiva, si Allah o kung sino man. Matapos ngayon silang ma-project ng mga satellite sa langit ay magkakaroon sila ng parang performance. Pwede Sino yung nahanap? Si Kokey. Si Kokey. Baka si tama si Kuy. Baka si Kakarot ang hinahanap. Mahina pa si Kakarot. Baka tumatakbo pa sa Snake Road yun. Hindi pa Super Saiyan yun. So, kailangan muna si Kuding muna humarap sa kanila. ding unti-unti o biglaan silang bababa kunwari sa kalangitan at lalapit dito sa atin. Pag nangyari iyon buddy ay dito na papasok ang step 3 out of 4. Sa tulong ng AI ay magsasalita sila sa sarili nating lingwahe. Iba't ibang mga Panginoon at iba't iba ring mga lingwahe sa tulong ng AI at kakausapin di umano tayo sa pamamagitan ng low frequency at kunwaring naririnig natin sila sa pamamagitan lamang ng isip. Matapos ngayon na mangyari ang mga show na ito ay yung iba't ibang Panginoon na nakaproject sa itaas ng ating kalangitan ay magsasanib-sanib
sa iisang Panginoon at ang pinakahuling step sa Project Bluebeam na ito ay gagawa ng peking alien invasion, ang New World Order. Ito ay Tama. upang mapilitang gamitin ng iba't ibang mga bansa yung kanilang mga nuclear weapon. Bansa, laban sa bansa at pagkatapos ay papaniwalain nila yung mga Katoliko at yung ibang mga relihiyon na ito na yung rapture na tinatawag na mababasa sa loob ng Biblia. Ang ending ngayon ay mapipilitan ang mga tao na tanggapin yung bagong Panginoon Oo nga. at ito na nga yung magiging simula ng New World Order. And Ano to? Kung di ako nagkakamali, ito yung mga Illuminati. Yung tinatawag nilang, ewan ko, naririnig ko lang. Illuminati ba? Tama. Ang alam ko nga dyan, yung tataniman ka pa ng chips para wala ka ng bayad kahit saan. Parang yun na yung magiging ano mo, magiging pera mo, ID mo. Hindi ko alam kung totoo yun. Or nangyayari na ba yun? Hindi ko alam eh. And I know buddy, maaring kung unang beses mo lang itong marinig yung Project Bluebeam Conspiracy, ay tatawanan mo lang Si ito Donyo. dahil hindi ka Donyo, Super Donyo. Super Saiyan ka na ba, Donyo? Kayang-kaya mo na to. paniniwala para sa iyo. Pero if you think of it, nothing is impossible in Oo. this modern day and age. Tingnan mo itong billboard na ito. Ito yung galing nga. Dito ako bilib eh. Tinan mo. Alam ko sa China ito eh. Ayun, 3D yan pero nailalabas niya yung ano. Ang galing oh. Whoop. Ooh. Commercially available ito para sa mga tao. Ngayon, isipin mo, nagaano pa kaya ka-advance yung mga top secret na iniimbento na hindi natin alam. Yung text-to-speech AI translator body ay kayang-kaya mo na rin gumawa sa tulong ng internet at isama mo na rin yung kung tawagin natin ay deepfake. Oh, hindi fake. So, what do you think of our story? Let me know sa comment section kung ano ang inyong saloobin. Well, ano, wala pa naman nakakapagpatunan niya. Conspiracy theory. Marami nagsasabi. Maraming kwento-kwento pero wala pa namang confirmation. Conspiracy theory pa lang. Oo, usap-usapan lang. Kaya tingnan natin kung totoo nga yan. Sa mga pangyayaring ito Tapos na pala. ngayong 2023 and as always, thank you so much for watching. Ganda nung topic niya, no? Marami nagsasabi, marami nagre-request. Uy, kilala ko yun ah. Sige. Entity. Sino pa ba yung nag-send ng ano? May nag-send kanina dito eh. Ano ba yun? Si Ganador. Ano ba yun, Ganador? Well, hindi natin alam kung totoo nga yan eh. Yung conspiracy theory lang naman. Wala pa namang confirmation yung mga ganyan. Malay natin, may naninira lang. Pero malay din natin, baka mamaya totoo din yun. Hindi natin alam. Hindi ko rin alam. Pero kung totoo nga yan, nakakatakot yan. Diba? Magiging isang ano lang tayo. Tama si Eunice. Simula ngayon, magbago na tayo. Dapat sa atin ang babait na habang maaga pa. Hindi, ang akin lang naman kasi, ang pananaw ko dyan, doon lang tayo sa ano, doon lang tayo sa God. Kay God lang tayo maniwala. Wala na iba.
Siya lang naman talaga nakakaalam yun. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat sa video ni Idol Kaalaman. So, subscribe ka sa kanya. Idol Kaalaman. Kaalaman. So, ililink ko na lang yun, niya. Yung channel niya. So, ewan ko kung nag-upload pa siya ng video. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.